Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jerry's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's reflection, ano nga ba ang tunay na larawan ng isang taong blessed o pinagpala? Ito ba'y paramihan ng pera, di ba? Paramihan ng kayamanan, mga kotse, mamahaling mga gamit, house and lot, mga mansyon, kapangyarihan, at posisyon. So, yan ba ang mga tunay na larawan ng taong blessed? Siguro, party lang yan ng blessed ng ating Panginoong Yesus. Pero subalit, kung marangyaan ang buhay mo, marami ka ng pera, mayaman ka na, kung yan lang ang basihan, di ba, para maging blessed ka talaga, di sana wala ng mga mayayamang tao na miserable ang buhay. Di ba? Minsan mabalitaan natin, mayaman, nagpakamatay. Di ba? Minsan naman, mga pamilyang mayayaman, milyonaryo, di ba? O minsan, bilyonaryo pa, nag-aaway-away. Yung magkakapatid, nagdidimandahan. Yung mag-ina, magtatay, ganun din. Nagdidimandahan sa isa't isa. So, hindi pa rin sa basihan. Party lamang ng blessing ng isang tao. So, ang totoo niyan, ang blessing niyan, ang lahat niyan ay ang source ng ating Panginoong Yesus. Kaya kung ito hindi mo gagamitin sa magandang bagay, o hindi mo ito i-share, magiging ganid ka, magiging sakim ka, so hindi na maganda. Di ba? Yung blessing na pinagkakait mo, na pinagkatiwala lang sa'yo, pero sinusolo mo lang. Hindi mo sinishare o hindi ka nagiging bukas palad. So ayon sa Galatia chapter 3 verse 29. At kung na kay Kristo kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. And guys, napakalinaw, di ba? So kung tayo raw ay papasakop kay Kristo, tayo kanyang magiging anak na. So, ibig sabihin, manampalataya kay Kristo, magkaroon ka ng magandang relasyon kay Kristo. Hindi mo na kailangan na kagaya nila Abraham, di ba? Dahil kay Abraham, nagmula ang lahi ng mga Hudyo, ng mga Israelita, o ng mismo ating Panginoong Yesus. Sa kanya mismo nagmula. Kaya nung dumating ang ating Panginoong Yesus, ang sabi niya, wala nang pinagkaiba ang Hudyo man, Kristiyano, di ba, hari o alipin, pantay-pantay na lang tayo. Basta may relasyon ka sa Panginoong Yesus, tatanggap tayo ng mana. So ito na siguro yung pinaka-great blessing, guys, di ba? Yung mamanahin natin. So ano ba yung pinakamamanahin natin? Wala nang iba yung kundi yung buhay na walang hanggan. So kung mapansin nyo, guys, sa nung nabubuhay dito ang ating Panginoon Yesus 2,000 years ago, di ba? Nung panahon na yon, ang dami niyang ginamot. Mga bulag, nakakita. Mga may ketong, pinagaling. Hinalihan ng mga demonyo, pinalayas. At marami pang hindi na isulat sa Bible, di ba? Kasama na nga yung namatay si Lazaro, binuhay muli. Pero kung titingnan natin, ang lahat ng ginamot niya sa panahon ngayon, lahat sila namatay na. Diba? Namatay na, pinagaling man, binuhay mo muli, yung bulag nakakita, pero namatay din. Sa panahon natin ngayon, wala na silang lahat. So, nasan sila ngayon? So, yun ang pinaka-blessing sa kanila na nakilala nilang personal, di ba? Napakaswerte nga nila, yun ang talagang blessed, di ba? Nasumpungan nilang Panginoon Yesus. Physical, actual pa, di ba? So, bukod doon, nung namatay sila, dahil siyempre kung magkaroon na sila ng relasyon sa Diyos, naging mabuti silang tao, naging lingkod na ng Diyos. So malamang, nandun na sila sa langit kasama ng ating Panginoong Jesus. Nandun na sila sa buhay na walang hanggan. So yan po ang ating isa puso't isipan na ang habulin natin, hindi yung blessing na binigay, di ba? Kundi yung nag-bless mismo o si Kristo mismo ang habulin natin. Yung mga kayamanan dito sa mundo, pera, kotse, house and lot, lahat yan. Material na bagay lang yan. Totoo ang kailangan natin yan. Mahalaga rin naman yan.
Pero sinasabi na sa atin dito ngayon sa Bible verse natin pinagninilayan yung relasyon sa Diyos o yung hangarin natin, yung buhay na walang hanggan kaysa sa buhay na temporal lang dito sa mundo na darating yung araw ay mawawala din naman tayo. Kahit mapunta na sa lahat ng kayamanan, di ba nakalagay sa Bible, kahit ang buong mundo mapasayo na kung ang kaluluwa mo ay mapahamak, ay wala din. So, yan po dapat natin isipin na pag may dumating na blessing, i-share natin, pagtulong natin. O kahit hindi pera, di ba guys? Gaya ng discuss natin kahapon, yung talent, yung lakas natin, i-share natin yan sa mga taong kailangan ng tulong na pwede mong tulungan para sa ikabubuti nilang bilang isang tao. So tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw nito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa paalalang ito. Nahabulin namin, Lord, ikaw mismo, hindi mga blessing na pinagkaloob niyo na temporal lang dito sa mundong ito. At sa kapatid nating nanonood ngayon sa aking vlog, na may matinding karamdaman, emotional, physical, pamilya, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala't manampalataya, tsak yun ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Ano man ang hilingin mo sa kanyang pangalan sa tamang panahon. So tayo manalangin muli, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin, nanonood sa aking vlog, may matinding karamdaman, Lord. May cancer na stage 4. Bedridden na, Lord. Matagal nang nakahinga, Lord. Hindi na nakaka-recover. At kung ano pa mga sakit na bumabalot sa kanyang katawan. Haplosin niyo po, Lord, ng iyong mapagpalang kamay, na mapagpagaling na kamay, Lord. Ipuhin niyo po, Lord, yakapin niyo po. Tanggalin niyo po kung anong matinding karamdaman sa kanyang katawan para sa kanyang pamilya. Ganun din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira, Lord. Dahil sa hindi pagkakaunawa, balik niyo po ang magandang kamaan at pagbikis-bikisin niyo po muli. Ganon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na po mga kapatid namin, walang-wala. Ultimo, pambili ng bigas, ng ulam, pambili ng gamot, pambayad sa tubig, kuryente, bahay, at kung ano pa mga pangangailangan, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.